Nagbabalik ang PTV Sports, nostalgia, kasaysayan at iba pa. Ating sariwain yan kasama si sports memorabilia collector Dr. Michael Rico Messina para sa isa na namang episode ng Treasures of the Game. Good morning, Doc. Good morning, Meg. Good morning, Daryl. And good morning sa mga teammates natin na nanonood dito sa Treasures of the Game. And Doc, alin ba yung mga dinala mo sa amin ngayon dito? Ano bang mga meron tayo ngayon? O ano, Daryl, Meg, no? Nitong mga nakaraang mga linggo, medyo nakafocus yung balita natin sa Senado, no? So for today, this episode of Treasures of the Game, ang i-feature naman natin ay dalawa sa mga prominenteng basketball player na naging senador ng Republika ng Pilipinas. Ako, sino ba yan, Doc? Sino-sino to? Meron akong familiar face May na nakita nakita na akong dito. familiar eh. Pero sige, Doc, kayo na po magsimula. So siguro we'll go chronologically na. So una, ang unang basketball superstar natin na naging senador eventually ay si Sir Ambrosio Padilla. So familiar ba kayo, Ma'am Meg? Sir Daryl, kay Ngayon ko lang Mr. siya Padilla? Ngayon ko lang siya narinig, Doc. Si Ano, Ambrosio Padilla. Pero syempre, i-enlighten tayo at i-educate tayo ni Doc about him. So ngayon, before nung Asian Games, meron tayong tinatawag na Far Eastern Games. So siya yung forerunner ng Asian Games na tinatawag natin ngayon. At during those Far Eastern Games sa basketball, 9 out of 10 times tayo yung champion. So ang kalaban natin nun, China, Japan, Malaysia, tsaka yung ibang mga countries na malapit sa Pilipinas. So tayo yung namamayagpag sa basketball actually nung time na yon sa Asia. Just imagine, partner, no, 9 out of 10 games na nanalo ang Team Philippines. Powerhouse sila Yes. tayo nung mga And now, taon parang isipin mo what happened. Pagka sa international scene, medyo ngayon, lumalaylay. Yes. Compared with other countries na ang bilis ng pag-angat. So isa sa mga superstars back then, particularly during the tail end nung dominance ng Philippines in the Far Eastern Games, ay si Sir Ambrosio Padilla. So siya yung naging captain ng pinakahuling Far Eastern Games na dito sa Manila ginanap. Tingnan natin ano po bang Yan. tsura ni Ambrosio. One of the legends nga to sa Philippine basketball. So papakita lang natin, ito ay dalawang picture postcards ni Sir Ambrosio Padilla. So Ayan. pwede nating i-zoom siguro. Oo, sana i-zoom natin, Pakita direct. natin. Ayan. Ayan, Ayun pala okay. si Ambrosio. So yan, yung dalawang pictures na yan, yung naka-uniform siya, is from the Far Eastern Games, tayo yung nag-compete rin sa pinakaunang Olympics na naging official sport ang basketball. So yun ay ang 1936 Berlin Olympics. At si Sir Ambrosio Padilla, siya yung team captain nung koponan na yon na nag-compete doon sa Olympics na yon. And mind you, tayo yung nag-fifth place pa doon sa basketball tournament na yon. Sa Olympics? Yes, sa Olympics, fifth place ang Pilipinas sa basketball. And until now, yan yung pinakamataas na placing ng any Asian team sa basketball sa Olympics. So, hindi China, hindi Japan yung may record. Philippines yung may record ng pinakamataas na ranking ng isang Asian team sa Olympics sa larangan ng men's basketball. Ever since po talaga, very much into basketball ang mga Pinoy, no? Oo, talagang dati pa lang talaga, no? At mas maganda dati kasi talagang tayo nangamayagpag. Pero Doc, kwento mo naman yung isa, naka-jersey siya and then itong nasa kaliwang picture niya is parang nakasuot siya ng isang uniform ng isang sundalo ng, I think, nung mga dati-dati pa, mga panahon pa ng Espanya. Ano po ba yung picture po niya yun? So, di ba ngayon yung mga estudyante, pag yung grad pic, ganyan, meron siyang picture na naka-toga, tapos meron naman parang fantasy shots or parang creative shots. Yan. So, back then, meron na tayong mga creative shots din. So, ito, yung shot ni Sir Padilla doon sa postcard na yon ay pang revolusyonaryo or pang sundalo ng Pilipinas. Parang ang nakikita ko nga, nung una ko siya nakitimitig, no? Parang yung portrait ni Gregorio del Pilar, ganun ang Ako rin dating. nakalaw Yes, kayo, oo. parang ano siya, makasaysayang hero. Oo, parang akala rin namin kayo natural hero, pero yun pala isang legend pagdating sa Philippine basketball. Ano naman ang sunod natin mapakita dyan ngayon, Doc? Pero pansinin ko lang yung uniform ng Ayan, basketball sige, sige. players natin, no? Talagang ang ikli ng shorts. Ay, oo, talagang Tsaka may sinturon. may talaga. Sinturon. Tapos parang naka-high cut pa yung rubber shoes nila. Yes. Hindi pa ganun ka ano yung mga sapatos nila. No? Yung nasa NBA nga, parang ang basa ko dati is yung sapatos nila is parang Converse pa ang datingan ng sapatos sila. At di pa yung mga nakikita natin ngayon na
rubber shoes. Talagang makikita po natin yung paano po nag-start yung rise po ng Philippine basketball. So, yung isang mahalaga rin na makikita natin doon sa pinakitang picture kanina is that yung very simplistic yung itsura ng uniform natin. So, ngayon, di ba, may mga sponsor na nakalagay sa... Very colorful. Very colorful. May sponsors na nakalagay doon sa uniform. Pero back then, okay na yung flag or yung seal ng Pilipinas tsaka yung numero ng player. Yun na yung nakalagay doon sa ating jerseys ng mga members ng national team. Sa Doc, dati ba talagang numbers lang yung nakalagay? Kasi usually pag nakikita ko, parang wala pa yung mga names tinod sa likod. Oo, hanggang mga 1970s to 1980s, number lang yung nakalagay doon sa likod. Buti hindi nahihirapan yung mga Ayun nga, commentator, di ba? Habang Yung mga naglalaro coach, sila, oo. kung wala yung last name. Pero may reason po ba doon, Doc, bakit during the early days po ng Philippine basketball is hindi po nilalagay yung mga names, numbers lang? I think it depends on the leadership din nung team, nung nag-handle nung team, kung prefer niya. So, merong mga teams before na nakalagay na po yung mga last names. Actually, doon sa research ko, mga 1980s nag-start. Okay. Particularly pag mga national teams. But prior to that, mostly doon sa likod, yung number lang yung player yung nakalagay. Ito naman, Doc, lipat naman tayo sa iyong next item. Ano bang next natin ipapakita dyan sa inyong mga koleksyon? Yan. So from one former senator to another former senator. So ang papakita naman natin ay some Holy Grail cards ni Sir Robert Jaworski. Ayun. Ayan. So ito yung unang card na papakita natin. Ayan. Anong year ba yan, Doc? Ang picture niya ni Jaworski? Ayan. So ito, itong unang unang card na ito ay ni-release noong 1974. So ang dinedepict niya ay yung national team natin na nag-perform or nag-play dun sa 1973 na World Basketball Championships sa Brazil. Tsaka sa Puerto Rico, tsaka sa 1974 Asian Games sa Tehran, sa Iran. So some of the notable players na kasama doon sa team na yon, mga legends yun lahat sina Amon Fernandez, Bogs Adornado, Mga legends. oo. Ayan, so among several of the legends po. So yan, yung nasa picture natin. So that's my copy nung card. Itong pinapakita ko sa inyo. Ilang taon si Jawon yan? Ako, batang-bata pa si Senator Pogi-pogi Jaworski. pa rin. Pogi pa si Joe dyan, Doc. Matili idol ang peg. So, para dun sa mga collectors natin, so yung mga cards na yan, yung buong team, meron siyang tinatawag na portrait card, tsaka meron din tinatawag na action card. So, itong kanina, yung nasa picture natin is yung portrait card. Pero yung action card naman, parang, while on action, yun yung picture na In-game. nandun sa card niya. Oo. So, para makompleto mo yung collection ng cards na yun, kailangan lahat ng players ng team, meron ka nung picture card, tsaka meron ka nung action card. Ano po to, Doc Rico? Yan. So ito naman, kung ito ay from Coca-Cola na promo, so ito naman sa Ginebra San Miguel na promo. So ito naman from Coach Jaworski's playing days with Ginebra. Particularly the 1992 season ito. And never say die. Ano yan? Naira yan, Doc. No? Yes. So ang feature naman nito, kulay dilaw yung card, red background, tapos sa gilid, merong printed na signature nung player. So kung titignan niyo po, teammate Meg, teammate Daryl, sa gilid may pirma may siya, signature. Bobby Jaworski. Talagang ingat na ingat si Doc Rico eh. Saka ngayon na ako nakita teammate ng ng talagang PBA legend na may ganitong card. Kasi usually, ang kalat ngayon, mga NBA cards lang na nakikita ko usually. So, nakakatuwa na makita ng ganito. Naghahanap din po ako ng mga ganyang cards, Doc. Sa totoo lang. Pero, Doc, paano niyo po ba na-attain itong card na to? Ito bang sign na to is part na rin po ng naging promo during that time? Yeah, so during the 90s, part talaga siya nung promotional na promotion ng product nila. Tapos, para makompleto mo naman yung buong set, so I think 12 players sila dun sa team. So you need to have all of the 12 cards ng mga players. So yung ilan sa mga mga teammates na nun, sina Dondon Ampalayo, Nonoy Cuatico, Manny Victorino, just to name a few. Meron din silang mga ganyang Nasa sariling card rin nila. Oo. Doc, curious lang ako, paano nyo to kinukulat? I mean, where do you purchase it before? Okay.
So usually, nakuha ko sila sa mga fellow collectors din, mga Philippine basketball memorabilia collectors din po. Mostly po sa social media kasi minsan po yung mga collectors din, sila yung nag-message sa akin na, "Oh, Doc Nico, baka interesado ka dito or sa ganitong item or sa ganyang collectible." So kung tingin kong makadagdag siya dun sa current collection ko, so I acquire the item na rin. Alam mo, partner Daryl, sana up until now, merong mga ganito. Para sa mga collectors gaya ni Doc Rico, mag-continue on yung ganitong collections. Tama, kasi ito yung kumbaga yung mga items na ito yung nag-reflect yung kung paano ba nag-evolve yung Philippine sports. At may kita natin syempre kung paano ba talaga yung mga legends, especially lalo na sa PBA, no, kami hindi na namin naabutan yan, Teammate Meg. At dito na lang namin din nakikita sa mga highlights and yung mga items na to, yung reminder kung gaano nga talaga sila ka-dominant during their time. Doc Rico, curious lang ako, ngayon po ba meron pang mga cards sa May mga mga nakalabas current po ba ng ganitong players? Currently? Yes. I think yung last na naglabas ng, I think hindi cards, stickers. Naglabas yung PBA ng stickers. I think 2015 to 2018 yan. Naglabas sila nun. Pero afterwards, as far as I can remember, wala nang in-issue na bagong stickers or official cards yung PBA. So maybe that's one thing na pwedeng pag-isipan ng PBA, no? Na Especially baka yung mga- pwedeng i-update yung Mag-50th mga cards anniversary natin. pa naman oo. sana. Mga bagong legends like Jumar Fajardo, who is already Hall of Famer, na magkaroon din ng mga memorabilias. Yes, tama. Pero ito, Doc, no, ito mga ganitong klaseng card during that time, 90s na banggit mo, no, parang, siyempre kung bata ka, para may instances, pwede mo siyang mawala, no? Pero ngayong, given na legend na ito mga ganitong klaseng players, kumbaga, umaangat din ba yung price value ng mga cards na ito? Oo. Meron akong mga items sa collection na nung binili ko siya several years back, hindi siya masyadong mahal. Pero since parang nagkakaroon kasi ng increased interest na for Philippine basketball history and memorabilia. Lalo na ngayon yung national team natin unti-unti umaangat. At yung PBA, unti-unti yung interest sa PBA, bumabalik na rin naman. So nagiging mas valuable yung mga items din ngayon as far as the collectors are concerned. Doc Rico, may nakita pa akong isang item. Can you tell us more about it? Okay, so ito ay ni-release noong 2021. Oh, recently. Recently lang Medyo ito. recent. Yeah. Recent lang. So ito ay isang postcard. Yan. Stamp actually. Stamp. So it features si Senator Jaworski here. It's a first day cover. Yan. Tapos, it commemorates the 75th anniversary ng Philippine Post Office. Okay. So yung mga legends of different sports, in-honor nila. So kasama dito si, of course, Senator Jaworski. Kasama rin dito si Mon Fernandez, na i-honor din siya. Tapos other sports din like Ma'am Bongku, tsaka yung ibang mga legends from different sports, nagkaroon ng isang event para mabigyan sila ng commemorative stamp nila. Partner, dito mo makikita yung napaka-legendary nito ni Jaworski. Up until yung time niya before when he started. Up until now, talaga namang madami pa rin mga Marami pa rin kami collectibles na inilalabas in his honor. Yeah. Saka ito, Doc, itong staff nito from, kumbaga sa post office, parang bihira na rin gumagamit yung dahil nga given the electronic devices na meron tayo ngayon. Pero nakakatuwa pa rin na nakita na they're still producing mga ganitong klaseng stamp. Pero may iba pa buka yung stamp na nakulit po dun sa naging event po nito, nakuha po niyo to. More on nag-focus ako dun sa stamps ni Jaworski at Fernandez kasi sila yung basketball players na nakasama dun sa set. So, ayan. So, I think this goes to show na great basketball players can transition into other fields, no, Tama. sa ating bansa. So, not just sports but also in In politics. politics. Ayan, again, maraming salamat po, Doc, sa isa na ng mga masayang usapan. honor again. Dami na naman tayo natutunan kay Doc dito sa Treasures of the Game.